Sabi niya po dito, he who counsel his sins does not prosper. Yung mga taong nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi ito mapapabuti. Ang sino mang tao na nagtatago ng kasalanan niya sa Diyos ay hindi ito mapapabuti. Hindi ito magkakaroon ng kabutihan sa kanya, kundi ito ay kapahamakan sa kanya ang dudulot dito. Kaya sabi dito, sino mang tao na nagkukubli o nagtatago ng kanyang kasalanan sa Diyos ay mapapabuti. Mas maganda kasi kung isuko natin ang ating mga kasalanan para tayo ay makaginawa. Kung sino mang tao na nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi mapapabuti, ito'y mapapasama. Kasi kapag ikaw ay may tinatagong kasalanan, ito yung mag-i-spark sa iyong buhay upang ikaw ay ilugmok. Upang ikaw ay ilugmok. Ito yung magiging spark, parang starter na magkakaroon ito ng tinatawag na kakainin ito ang buong mong pagkatao hanggang sa ikaw ay mahiwalay sa Diyos. Kaya sabi dito, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi napapabuti. Kaya sabi niya dito, but whoever confess and renounce them find mercy. Yung mga taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos, yun ang tumatamo ng pagpapala sa Panginoon. Pinagpapala yung mga taong nagsisisi at talagang nagbabalik sa loob sa Diyos. Yung sinasabi niya, O Diyos, itong aking kasalanan ay hinahandog ko ito para sa iyo. Pawiin mo ito at alisin sa akin. Iyan yung mga taong napapabuti. Nagkakaroon siya ng habag ng Diyos. Kinahabagan siya ng Diyos. Kinaawaan siya. Kaya sabi niya dito, but whoever confess and renounce them find mercy. Yung mga taong nagsasabing, O Diyos, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Ako po ay nagsisisi. Iyon ang mga taong napapabuti. But whoever does not believe Jesus Christ ay hindi ka mapapabuti. Kung hindi ka naniniwala sa ating Panginoon ay kayo patatawarin sa kasalanan mo. Hindi yan. Kasi itong mga tao dito sabi nila, whoever comes, kung sino man na isang taong tatago ng kanyang kasalanan. Sino mang tao na nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi ito mapapabuti. Pero yung mga taong hinahayag niya sa Diyos ang kanyang kasalanan ay napapabuti ito. Kasi marami sa Biblia, simula Genesis to Revelation, ang mga taong pinagpala dahil sa naghayag ng kanyang kasalanan. Pero kung ito ay tatago mo sa iyong buhay, ay mapapasama ka. Mapapasama ka. Hindi ka magbibigyan ng tinatawag na counseling of bitterness. Wala kang kabutihang mapapala. Kasi wala naman itong halag kasi walang counsel sa iyong buhay. Kaya sabi niya dito, but whoever confess and renounce them find mercy. Kung sino mang tao na naghahayag ng kanyang kasalanan at nagbabalik loob sa Diyos at nagsisisi, iyon ang pinagpapala ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Gusto ko bilang pastor ng social media. Kung kayo po ay may kasalanan, ihayag niyo ito sa Diyos. Kung may natitira pang kasalanan bilang Kristiyano, ihayag ninyo ito sa Diyos. Isuko ninyo ito sa Panginoon upang kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Sapagkat hindi dinirinig ng Diyos ang mga makasalanan. Pero yung mga taong mga nagsusuko ng buhay sa Diyos
ay dinirinig niya ito at pinagpapala. Purihin natin ang Diyos sa umagang ito na nagmula sa Proverbs chapter 28 verse 13 ng ating mensahe. Mga taong nagsusuko ng buhay sa Diyos, iyon ang pinagpapala.